Cadet PUV. Daddy, aalis po ikaw? Lambing na tanong ni Baby Yasi habang nasa hapagkainan kami. Yes, baby ko. May importanteng lakad lang si Daddy. Why anak? Masuyong tanong ni Vincent sa anak. Lumingon si Baby Yasi sa kakambal niya. Mukhang nagpapatulong ito. Mukhang may gusto silang gawin pero nahihiya silang magsabi. Gusto po namin ng barbecue, Daddy. Yung ihaw-ihaw po. May hotdog, paa ng manok. Yung sigsag na kakain namin sa maliit naming bahay. Nanay, anong tawag doon sa bibili natin lagi sa ihaw-ihaw ni Ate Pal? Ang cute ng anak ko dahil hindi pa pala niya nakakalimutan ang mabait naming kapitbahay. Isaw anak. Na-miss niyo bang kumain ng ganon? Ewan ko kung pwede kayong kumain ng ganon mga anak. Sabay tingin ko kay Vincent. Bago pa magsalita si Vincent ay sumabad na si Lolo. We can ihaw-ihaw outside mga apo. Ihaw natin lahat ng gusto niyong ihawin. Magilo na sabi naman ni Lolo. Wow, talaga po? Sigaw ng kambal. Yes, apo. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong ihawin at magpapabili na tayo mamaya kay Manang. Sabi naman ni Lola. Yay! Sigaw ulit ng kambal. Isa-isa na nila ang gustong ihawin mamayang hapon. I also want to try the zigzag intestine, sabi ni KitKat. Sala po yun, tita ganda. Try mo mamaya. Ako, iihaw ako para sa iyo, sabi naman ni Baby Kyler. Tulong ako sa iyo, Kuya Kyler, Singit ni Baby Yasi. Oo, tayong two, sagot agad ni Baby Kyler. Pwede rin liligo tayo sa swimming pool. Pwede po, Lulo? Tanong ni Baby Kyler. Ayoko liligo sa swimming pool, lulunod ako. Gusto ko sasama ko, Daddy, liligo, ayoko, tatakot ako. Kita namin ang takot sa kanyang mga mata. It's okay anak, kapag ayaw mo maligo sa swimming pool, maliligo tayong dalawa kapag okay ka na ha? Huwag matakot dahil nandito naman si Daddy, hindi ka pababayaan. Paninigurado pa ni Vincent sa anak. Tama si Daddy anak, kaya huwag ka na matakot ha? Ngiti ko pa sa anak ko. Marahan naman itong tumango. Ihaw ka na lang Yasi at ako liligo sa swimming pool. Tawag mo ko pagluto ng isaw, sabi naman ni Baby Kyler. Sumimangot bigla si Baby Yasi. Kala ko to tayo iihaw, bakit ako lang tapos ikaw kakain? Nguso ni Baby Yasi. Natawa naman kami ng kumamot ng ulo si Baby Kyler. Kadi ihaw muna tayo tatapos liligo na ako. Bawal ngunguso dito Yasi, hindi ka pato, dagdag pa ni Baby Kyler. Ay, nanay si Kuya Kyler nagbad na naman siya. Kung ako pato, ikaw naman balut, ganti ni Baby Yasi. Heto na naman ang dalawang pasaway na bata. Kinalabit ko si Vincent para patigilin ang mga bata. Nakakahiya sa grandparents nila. Tumawa lang naman ito at hiniyaan ng kambal na magbangayan. Pasaway kang ama, mana ka sa kambal, hindi nakikinig. Mag-aama nga kayong tatlo. Inis na bulong ko. Napalingon kami kay Baby Kyler na sumigaw ito. Balut! Sigaw na bulalas ni Baby Kyler. Bili akong balut! Ganting sigaw ni Baby Yasi. Hindi ako nagtitinda ng balut ha? Inisasabi ni Baby Kyler. Kaya nagkatawanan kami sa hapagkainan sa asaran ng kambal. Hep, tama na ha. Bawal magsigawan dito sa hapagkainan mga anak. Awat ko na parang matigil na sila. Nakakahiya na sa hapagkainan pa sila nagbabangayan. Lolo, aaway ako ni Kuya Kyler Di naman kasi ako pato. Yasi ako Malungkot na sabi ni Baby Yasi. Hindi rin ako balot. Hindi ako titinda balot. Lolo, hindi ko po siya away Pagtanggol niya sa sarili. Cancel na lang ba natin ang mag-ihaw? Huwag na lang kaya tayo mag-ihaw, Lola. Singit ko dahil hindi pa rin sila nakikinig. Kikinig na po kami, nanay, sabi agad ng kambal. Ihaw po tayo Pakit pa nilang dalawa, kaya imbis na lokohin ko pa sila na wala na kaagad dahil lang sa pa-cute nilang dalawa. Napangiti naman kami kaagad sa kakitan nila, nakakagigil. Sarap kurutin ng mga pisngi nila. I try to go home early later, mahal. Para maka-join ako sa inyo for ihaw party. Sabi ni Vincent sa akin bago siya nagpaalam na. Sa labi sana niya ako ikikis kaso may dalawang batang nakabantay sa amin. Pareho pang nakapamewang na nakatingin sa gawin namin. Kaya sa pisngi na lang niya ako hinalikan. Napabungis-ngis na lang kaming dalawa ni Vincent. Ingat po ikaw daddy namin. Duwit ng kambal. Thank you mga anak. Give me a hug and kiss now bago ako umalis.
Lumuhod ng bahagya si Vincent at humalik sa pisngi ng mga anak. Bye-bye po, Daddy! Kaway ng kambal. Pumasok na kami nang hindi na namin makita ang sasakyan. Naglaro na silang dalawa sa playground, kasamang lola nila. Ako naman hinanap si KitKat. Lagi na lang yung gustong mapag-isa. Ayun at nakita ko sa may tabi ng pool. Kaya kagad ako lumapit. Tulala ka na naman dyan sis. Bungad ko kagad. Nagulat pa ito sa paglapit ko sa kanya. Ikaw pala, maupo ka. Ngiti nito sa akin. Ang ganda-ganda talaga niya. Kapag buntis ako, pwede ko siyang paglihihan. Sana paglaki ni Baby Yasi kasing gandahan niya. Sabi ko habang nakatitig sa kanya. Ay, ikaw talaga, mas maganda pa si Baby Yasi sa akin paglaki niya. Sagot naman ito. Ngumiti siya pero biglang lumungkot ang mga mata. May problema ba ha? Maingat kong tanong. Malalim tumubuntong hininga. Humarap siya sa akin at nalilito kung sasabihin niyang gusto niyang sabihin o hindi. Pwede mo akong pagkatiwalaan sis. Makikinig ako sa mga agam-agam mo sa dibdib. Nandito lang ako. Pwede mo na akong ituring na kapatid o kaibigan. Kapag okay ng lahat, pwede kitang ipasyal sa bahay namin. Kuha ka ng ibang biik, paletsyon mo. Biro ko sa huli. Tumawa naman ito sa sinabi ko. I really like you sis. Salamat sa palaging pagpapatawa sa akin. I made the right choice to be here with Kuya and his family. Kung sana, napatigil na naman ito, teary-eyed na tumingin sa akin. Alam mo bang pakaramdam ko sis, parang may anak na ako. Kaso sabi ni mommy na matay daw ang panganganak ko. Pero kahit na may sakit ako noon, tanda ko na sinabi ng doktor na healthy ang baby. Do you think tinago nila sa akin o talagang patay ng anak ko? Naluha na ito. Kaya nayakap ko na lang siya ng mahigpit. Hindi mo ba naitanong sa mami mo ang tungkol dyan? Tanong ko, umiling-iling siya. Tinanong ko na siya dati pero ang sabi niya namatay daw ang baby ko. Hindi man lang nila pinakita sa akin. Hindi ko man lang nahawakan ang baby ko. Humagul na ito. Kaya kagad kong niyakap. Alam ba to ng kuya mo? Hindi niya alam hanggang ngayon dahil ayaw ni mommy na magkita kami noon. Dahil mas sesermonan daw ako ni kuya at baka lumalang depression ko. Nagalit din ako kay kuya dahil sa ginawa niya dati sa boyfriend ko. Sumbong niya. Mabuti at okay na kayo ngayon ng kuya mo, sabi ko pa. Dahil kahit hindi ko siya kinakausap, gumagawa pa rin siya ng paraan para nakita ko. Dahil na rin sa utos sa kanya ni Ate Chloe. Ate Chloe? Sino Chloe? Naging girlfriend ng kuya mo? Unang girlfriend bago si Therese. O pinagsabihin niya ang dalawa tapos tinapon niya sarili sa akin. Heto ako ngayon, tira na lang ang nakuha ko. Sunod-sunod kong tanong, napatigil to sa pag-iyak at nagpunas ng mga luha sa pisngi. Napangiti na ng tuluyan habang nakatingin sa akin. Sis, huwag mo naman akong gawing baliw dito. Nag-e-emote pa lang ako eh. Tapos nagpapatawa ka na naman, sabi nito. Kung tatawa ba o iiyak? Wala naman nakakatawa sa sinabi ko eh. Nagtatanong lang naman ako, sa loob-loob ko. Sinong Chloe yan? May karapatan pa rin ba akong magselos o madispetsa siya sa mundo? Biro ko sa huli. Ate namin siya, ngiting sagot ni KitKat. Ate, akala ko ba dalawa lang kayo magkapatid? Pinagtatakpan mo bang Chloe na yan? Simangot ko. Si Ate Chloe ay nag-iisang anak ng tito namin. Kung natatandaan mo, nung nasa ospital si Kuya at Baby Yasi, siya yung tuwang-tuwang binuhat si Baby Kyler. Pagkakita niya sa bata, isa siya sa tumulong noong nangyari ang pagkidnap sa amin ni Baby Yasi. Paliwanag ni KitKat, exaggerated naman akong humawak sa dibdib ko. Safe. Akala ko babae ng kuya mo. Ate niyo pala na pinsan. Bawal talaga. Ako na nabibitin at naging overacting ako. Ngingiting aso pa akong tumawa. Pati ito natawa na rin. No wonder kuya loves you sis. Kahit sa seryosong usapan pinapagaan mo paligid. Mabuti nga naging mabait na si kuya. Marunong na rin ngumiti at tumawa dahil sa'yo. Magilo na sabi ni KitKat sa akin. Napangiti ako. Ilang taon ka na pala KitKat? Kuryoso kong tanong. 28 years old na ako. Ngiti nitong sagot. So matanda na pala talagang kuya mo. Hagikik ko. Tumawa naman ito ng malakas. Gosh, magagalit siya kapag sinabi mong matanda na siya. Hagikik din ni KitKat. Sinabi ko nga yun sa kanya. Ayun, naiinis. Nagkatawanan kaming dalawa. Ikaw, ilang taon ka na para makaate ako sa'yo? Bata pa ako, hindi lang halata. Mukha na magkaedad tayo pero mas matanda ka pa rin sa akin. Sagot ko naman. Dami mo talagang alam sis, bungis-ngis ni KitKat. Edad lang naman ang tinatanong ko eh. Nguso nito. 24 na ako ngayong taon. Bata pa ako noong nagtali kami ng kuya mo. Bebang, tili ni KitKat sabay takip sa kanyang tenga. Humalakak naman ako. Uy, feeling virgin niya si ate. Tukso ko sabay kiliti sa bewang niya.
Tumili pa ito lalo't malakas na tumawa. Pareho pala kami may kiliti sa bewang. Kaya pati ako tumatawa na rin. Nakakadala kasi ang mga malutong niyang tawa. Sis na lang itawag mo sa akin, wag ng ate. Nagmukha tuloy ako matanda. Ani nito. Huwag ka magparinig. Medyo maganda ka lang konti kesa sa akin. Hindi ko man ma-accept ang bagay na yan. Pero ganun talagang life. Ang mahalaga ay ang papuri ni Vincent na maganda ako sapat na. Sayon-sayo ng ganda mo. Ingos ko na biro sa kanya. Tumawa na naman ito. Nagkwentuhan pa kaming dalawa at marami akong nalaman tungkol sa kanya. Deserve din niya ang lumigaya. Kung totoong buhay ang anak niya, dahil sa pakaramdam daw niya ay buhay ito. Sana naman makonsensyang magulang niya sa ginawa nila kay KitKat. Hapunan, 3:00 ng hapon. Nagtutusok na kami ng mga ihawin namin. Ihaw party na, sabi ni Baby Kyler. Kaya nagtulong-tulong na kaming lahat. Sa open pavilion kami nagtungo para sa ihaw party na request ng mga bata. Maraming iba't ibang ihaw ang ginawa namin. Isama na rin ang mga seafood dahil favorite rin pala ng pamilya ni Vincent ang seafood ihaw. Tapos mga sweet corn pa. Kung sana okay ang parents nila, mas masaya sanang nandito sila. Kasong sama na ugali ng ina nila. Under desire naman ang ama nila. Kaloka. Nanay, ang saya po. Dami natin iihaw. Papagod kami ni Tio ni Kuya. Bulalas ni Baby Yasi. Bebenta po namin ito, nanay. Bawal pong libre. Sad naman ni Baby Kyler. Nagkatawanan kaming lahat. Lolo, Lola, nagtinda po kami noon ng Kuya Kyler ng ulam. Dami namin nabenta. Pero yung pera, kinuha ni nanay. Wala kaming saldo. Simangot ni Baby Yasi. Tumawa na naman kami. Anak, huwag mo ibuking si nanay. Secret lang dapat natin yun, biro ko. Agad namang nagtakip ng labi ang anak ko. Lalaki pa ang mga mata na parang nakagawa ng kasalanan. Sorry nanay, sa'yo na yung pera, huwag mo na kami bayaran. Nalungkot pa na sabi nito. Napabungis-ngis ako sa kakita ng anak ko. Nang sinabi kong biro lang, nakahinga pa ng maayos. Bebe, giho kayo dyan. Free lang po. Walang bayad. Sigaw ni Baby Kyler at Baby Yasi. Habang nag-iihaw sila kasamang matandang mag-asawa at si KitKat. Nakaalali naman si Lala sa kanilang dalawa. Ako naman ay nag-aayos na sa lamesa. May mga pagkain din na niluto sa kusinira nila lolo. Kuha na lang gustong kumuha. Marami ring prutas na hiniwa namin kanina. Naglagay sa malaking babasagin tray at may maraming ice. Wow, Daddy! Malakas na sigaw ni Baby Yasi. Daddy, wow! Kompleto tayo lahat! Sigaw rin ni Baby Kyler. Napalingon ako at may mga kasama tong palapit sa aming pwesto. Oh, ang tito niya pala. Sigurado na pamilya ng tito niyang kasama nila. Hello po! Kaway ni Baby Kyler sa tito nila Vincent. Hey little buddy, how are you? Masaya namang lumapit ang tito ni Vincent kay Baby Kyler sabay karga nito sa bata. Mag-good po ako, Lolo Pogi. Siya po si Yasi. Twins kami. Lumingon naman ang tito ni Vincent kay Baby Yasi. Kaso natakot yata ang anak kong babae dahil agad na tumakbo palapit sa ama. Kinarga naman agad ni Vincent ang anak, agad na yumakap si Baby Yasi sa ama. Yasi, hindi siya bad na lolo, bait siya. Huwag kang matakot. Siya ang tumulong sa iyo nang nahulog ka sa ilog noon, kwento ni lolo. Bait siya, tito siya ni daddy natin, agad na sabi ni Baby Kyler. Umiling-iling agad si Baby Yasi. Hindi pa rin talaga nawawalang trauma nito sa nangyari. Huwag mo nang pilitin ng anak, ang kapatid mo. Magiging matapang rin ulit siya pero huwag na muna ngayon, okay? Mahina ako sabi kay Baby Kyler. Okay po nanay. Lolo Pogi, natatakot po siya sa'yo. Huwag po tampo kung ayaw niya pakarga sa'yo. Daldal ng anak ko. It's okay little buds. Ma, pa, bati pa nito sa mga magulang niya. Mama, papa mo pa sila? Lolo Pogi? Kuryoso na tanong ni Baby Kyler nang ibaba siya ng tito ni Vincent. Yes, little buddy. Iti pa nito. Bakit po hindi ka nagmano? Gaya kay daddy, hindi nagmamano sa lola at lolo niya. Di ba nanay, bad yun? Napapikit ako ng bahagya sa sinabi ng anak ko. Anak naman nakakahiya. Baktul ko sa isip ko. He really likes you sis. Hagi cake ni KitKat. Hindi naman, good girl ako. Sabi pa kaming tumawa. By the way, si Ate Chloe palang pinsan ng kapatid ng turing namin. Hindi siya babae ni. Tinakpan ko ang bunganga nito. Nahawaan ka na rin kay Baby Kyler. Bad yan. Nag-sad face pa ako. Tumawa lang naman si KitKat. Hello po, maupo na po kayo doon at kakain na tayo, sabi ko. Wait, ako nga pala si Bernadette. Short for Bebang. Medyo nakalimutan nila sabihin ang pangalan ko.
Kimi ko nasabi, bumungis-ngis naman si KitKat. Siya si Tita Salve at Tito Roberto. Itong mga apo nila, si Hailey ang panganay na apo, si Casper ang pangalawa at bunso si Romer. Pakilala ni KitKat sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yumuko ako ng bahagya. Bakit ngayon mo lang sinabi na may anak ka na at asawa ha, Vincent? Seryosong tanong ni Tita Salve. Marami pa kasing problema kaya hindi ko pa sinasabi agad. Sagot ni Vincent. Kung hindi rin kami napadaan sa bagong restaurant noon na pagmamayari ng asawa niya, baka hindi pa namin nakilala ang mga anak nila hanggang ngayon. Si Mangot rin na sabi ni Lolo Agustin. At kung walang masamang nangyari sa anak at kapatid, hindi ko malalaman na may sarili na pala siyang pamilya. Segundo ni Tito Roberto. I'm sorry, okay? I'm too busy kaya wala sa isip ko na ipakilala sila agad. Maraming problema. Idagdag pang parents namin. Mga kasong hinahawakan ko ang kaso ng ama na ninyo, asawa ko. Hindi ko na naisingit pa na ipaalam sa inyo. Paliwanag ni Vincent. Hindi ka man lang nagtaka na tinatago ka niya, iha? Baling nang ginang sa akin. Sobrang nagtataka po ako noon, ma'am. Ayoko lang po na magtanong dahil hindi ko rin sure kung tama ba o mali na tatanungin ko ang bagay na yun. Baka isipin niya atat ako. Baka baliktarin pa niyang mundo at sabihin na pinikot ko siya. Pero ang totoo niyan, sinalo ko na ang pinagsawaan ng iba. Mahal, awat ni Vincent sa kanya. Dahil humalaklak ng pamilya niya sa sinabi ko. Joke lang po, swerte lang po ako na ako ang pinili ng kumpara sa fiancé niya. Bawi ko naman. Ex-girlfriend mahal, pagtatama ni Vincent. Sabi mo noon, fiancé mo. Di ex-fiancé. Ayos na? Ayos na. Kaya dapat umayos ka. Narinig ko si KitKat at Ate Chloe na tumawa. Nanay, Daddy, huwag kayong aaway Singit ni Baby Kyler. Walang nag-aaway dito anak. Tara na, mag-ihaw na tayo para sabay-sabay tayong lahat na kumain. Sabi ng anak ko sa lalaki. Lumapit naman ang mag-aama sa ihawan. Humalik na muna to sa pisngi ko bago ibinaba si Baby Yasi. Ang aga mo ngayon ha, puna ko. Ayaw kong hindi ko kasama sa ihaw party na to na inorganisa ng kambal natin mahal. Sagot naman ito. Wala akong gaanong trabaho sa opisina mo. Tanong ko pa, marami pero gusto kong unahin na muna kayo ng mga anak natin. Tama ng tanong dahil hindi naman malulugi ang mga negosyo ko. Okay po, sabi ko na lang. Yumakap naman ito sa akin ng mahigpit bago to lumapit sa kambal na busy na sa pagpapaypay. Napalingon ako sa gawin ng pamilya ni Tito ni Vincent. Nahiya akong bigla nang lahat sila'y nakatingin sa akin. Kasama na si Lolo at Lola. Nahiya akong bigla kaya lumipat na ako sa harapan ni Vincent. At doon ako nagtago. Baka nilalait nila ako, sabi ko sa sarili ko. Maganda naman ako sa walang tao. Ayun ang sabi ni Vincent. Kaya ayos niyon, wag lang nila akong laitin. Hay nako Shelf, nakakahiya. Luka-luka kong sabi sa sarili ko. What are you saying, mahal? Takang tanong ni Vincent. Wala, wag mo kong pansinin, sabi ko at naglagay ng ibang mga ihawin pa. At hindi ko na siya pinansin pa. Kakatapos na lang ng hapunan namin ay kaagad na tumayo si Vincent dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa agent niya. Natuwa ako dahil hindi naman natakot si Baby Yasi nang kargahin siya ni Tita Carmen. Inakay ni Titang mga bata na maglaro sa malawak na Bermuda grass ng mansyon nila Lolo Agustin. Sa may pasyo naman kami nagtungo nina Lolo, Lola, Tito Roberto at Kuya. Sila KitKat, Chloe at Tita kasama mga batay naglalaro. Sumunod naman sa amin si Vincent. Anong balita iho? Tanong kaagad ni Tito Roberto nang lumapit sa gawin namin si Vincent. Good news. And bad news po Tito. Sagot ni Vincent. Sa good news na muna tayo, sabi ko naman. Nahuli na si Teresa sa airport patungong Cebu. Nasa kami ng otoridad ngayon. Anunsyo ni Vincent. Mabuti naman kung ganon. Si Clarence at Kinky, yung ibang kasabwat. Tanong ko, mahirap hagilapin ang gagong yun. Pero hindi kami titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Sambit ni Tito Roberto. He must face the evilness, hindi to my granddaughter. Singit ni Lolo Agustin. Tama si Lolo. Okay lang sana kung kami na lang ni Vincent ang ginawa niya ng masama. Kaso pati anak kong wala pang muwang. Sa mundo'y dinamay niya. Nagbigay na rin kami ng sulat sa magulang ni Clarence para makipag-cooperate. Kaso tumanggi sila. Wala raw silang kinalaman at pakialam sa ginawa ng anak. Na pati imbagam na kwento ni Tito, tinotolerate pa rin nilang kawalang hiya ang ginawa ng anak nila. Ayaw lang nilang madawit dahil kasiraan ng pamilya nila ang ginawa ng anak nila. Mga walang hiya, inis na bulalas ni Lola. Tama ka po Lola, paano na lang ang apo nila kapag lumabas?
Sana hindi sa bata dumanas ng karma. Kawawa naman kapag nagkataon. Anak, sabay na tanong nila. Tumingin ako kay Vincent dahil ayoko magkwento. Nasasaktan pa rin ako para sa kaibigan ko na dumanas ng ganitong karahasan. Hindi niya deserve pero nandyan na. Tapos nangyari na. Parusa na lang para sa gagong lalaki na yun ang kailangan para kahit papaano mapagdusahan nito ang mga kawalang hiyaang ginawa. Pinagsamantalahan niya ang kaibigan ni Bebang. Ginamit niya to para malaman ang lahat ng ginagawa ni Bebang. Ngayon na lang siya nakatakas dahil nakasalisi siya sa mga tauhan ni Clarence. Paliwanag ni Vincent. Nasaan ngayon ang kaibigan mo, Bebang? Tanong ni Lola. Nasa taniman ko siya, nakatira ngayon, Grandma. Safe siya doon. May mga kasama naman siya kaya alam kong hindi nila pababayaan ang kaibigan ni Bebang. Sagot ni Vincent. Tapos binuntis ni Clarence? Sira ulo talagang bata, kaya deserve niyang multiple na kaso sa kanya. Yes, Tito, kami nang bahala. Sisiguraduhin namin na mahanap namin siya as soon as possible. Marina sambit ni Tito Roberto. Mahal, yung bad news naman. Anong bad news yan? Kuryoso kong tanong. Critical ang buhay ng pinsan mo. Napuruhan yata siya kasi ang dalawang kasabwat na kasama nila ay pinansangga nila si Jinky sa bumaril sa kanila noong nilusob ang pinagtataguan nilang bahay. Namatay ang isang babaeng kasama nila. Pagbabalita ni Vincent, ayoko na munang mamatay si Jinky. Gusto ko kasi ay pagbayaran niya sa bilangguan ng kahayupan nila. Sana hindi siya kaagad mamatay. Kailangan niya magdusa sa kulungan kasamang tatay niya. Inis na sambit ko. Tumangutango naman sila sa sinabi ko. She is right, para ma-experience din niya kung paano nasa loob ng kulungan gaya ng ginawa nila sa ama ni Bebang. Nahuli na rin ang iba pang kasabwat at ang dami pala nila. Pati ang ibang empleyado ko kasabwat. Mabuti na lang matalino mga assistant, sekretary ko at ang personal assistant ko. Galit na sabi ni Vincent. May nangyari ba sa ibang business mo? Tanong ni Tito. Yes po Tito, yung branch ko po sa Pasay gusto nilang sabotage. Ang mga materials sa dapat ay naipadala na sa Davao. Hinaram pala nila yon, kaya pala galit na galit sa akin ng supplier. Na-delay tuloy ang pinapagawa niyang building. Mga gago sila. Heto na naman ang itsura nito kapag galit na galit. Nakakatakot at hirap ipinta ang muka. Matatakot ka talagang titigan siya. Hinaplos ko ang kamay niya. Napalingon naman siya sa ginawa ko tipid siyang humiti sa akin. Mabutit na agapan nila. Nakita sa CCTV ang ginawa nila, sabi pa niya. Malaking halaga na sanang nawala sa kumpanya ko. Malalim pa itong bumuntong hininga. Good thing nahuli na rin sila. Ang mastermind na lang natitira. Kailangan na ipokus ang paghahanap sa kanya. Baka makapinsala pa sa ibang tao. Sabi pa ni Lolo. Naikalat na sa buong bansa, iho. Nagbigay na rin ng pabuya kung sinong nakakilala kay Clarence. Mga flyers na dinidikit sa paderang muka, even in Visayas and Mindanao. Sa iba't ibang probinsya rin at pinusta sa medyang muka at ang mga kaso niya. Pagbabalita ni Tito. Tama lang dahil sa kabaliwan niya kung sana si Berna na lang ang minahal niya, naging maayos pa sanang buhay nila. Kaysa ipagsiksikan pa ang sarili sa babaeng taken at may anak na. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga ikakaso nila sa mga kasabwat ni Clarence. Pwede ko kayang mabisita ang pinsan ko. Ako nang bibisita sa pinsan mo bukas. Hindi ka pa pwedeng lumabas hanggat hindi pa nahuli si Clarence. Sabi ka agad ni Vincent. Tama siya, Iha. We never know. Baka may mga tauhan pa itong natitira. Ikakapahamak mo pa. Segundo ni Tito Roberto. Tawagan na lang kita via video call to see her condition. Tumango na lang ako. Lumapit na kami sa mga batang naglalaro sa damuhan. Kalaro nila ang mga alagang aso ni Lolo. Pagkakita sa akin ni Baby Yasi, ikaga na tumakbo, palapis sa akin. Nanay, gift po nila sa akin. Ganda po, hindi ba? Sabay pakita ng pulseras niya at ng dalawang napaka-cute na clip sa buhok niya. Lagay ni Ate Hailey sa buhok ko po, nanay. Pretty daw po ako. Anong pretty, nanay, ah? Tanong pa na anak kong babae. Maganda anak, maganda ka raw, sabi ni Ate Hailey mo. Matamis tang ngumiti na parang kinikilig pa. Kaya hindi ko na napigilang panggigilan siya.